Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo mga ka-DIY. Sa araw na to kasama natin si Boss Angelo, El Deponso. At syempre, shoutout din natin ang Angelo's Vlog, videographer natin. Pakisubscribe sa YouTube channel at follow niyo yung Facebook page niya. Mauna kayo. Ayan. So nandito tayo sa 4M, Pajero Gen 2 4M40 Matic Super Silic 4x4. So ang problema, yan, hindi na namin napakita sa inyo kung paano natin binaklas. May carpet po yan. Ito po yung carpet niya. Yan. GDM po to, or Japan Domestic Market. Galing Japan. 2007 model dumating dito. Pero, nasa ano yata to? 1997 model sa Japan. So yan, ang problema nito, para hindi na tayo masyadong sa introduction. Nag-loose yung ano, clip o clamp nung ano niya, fuel hose. Dito mga ka-DIY, oh. Ayan, yan. Makikita nyo naman yung difference. Basa itong isa. Itong isa tuyo. So ito, may kunting leak po yan. Ito pa yung original na hose niya. Ang tawag po dito ay braided hose. Yan. May steel wire po yan. Ito, nag-loose yung clamp ito. Yan, oh. Kaya, papansin nyo, amoy diesel po yan. Yan, oh, basa ho yan. So, kailangan natin i-fix po yan. Now, para ma-reach mo to or ma-fix mo po to, mahirapan ka po dyan sa loob, sa baba. So, ito po yung ano niya. Kaya ho, ang purpose niyan, meron ho siyang ganito. Dito nyo po babaklasin yan. 2, 4, 6, 6 po yan na tornilyo, size 10mm. At the same time, dito kayo mag-aayos kung ano po yung pwede nyo ayusin dito. Andito rin po yung sa sensor, yung fuel gauge na tinatawag. Okay? So yan mga ka-DIY, ang unang gagawin nyo lang po dyan, tatanggalin nyo po yung dito, yung plastic trim na naka dito para sa ganun, hindi matanggal to. Ilang tornilyo lang po yun, tapos tatanggalin mo rin yan, ibabaw mo or i-fold mo lang ganyan, yun, marilis nyo na yan, tatanggalin yan, tapos yun lang po. Tapos pipinturahan na rin natin ito mga ka-DIY kasi medyo ano na rin siya, yan o, medyo may kalawang na siya. Yan, bago nyo pinturahan niya, mas maganda, i-ano nyo, lihain nyo ng konti, then black, primer gray or flat black, ano mas maganda, yung anti-rust. Tapos linisan na rin natin to. So ayan, ito napinturahan na rin natin itong flooring ng flat black, pero may primer gray po to. Yun yung tawag na base paint or pang anti-rust. Okay? Yan, gagawin na po natin kasama yung dalawa. Kaya mga ka-DIY, ganyan po yung itsura nito. Pagtatanggalin, palitan na lang yung ano, tanggalin mo na yung clamp. Tapos, kahit hindi mo natanggalin siguro yung ano, clamp, yung clamp at yung hose, palitan na lang natin. Medyo may kalakihan, putulan na lang natin yan. Na? Yan. No? Maganda sana dyan kung ano, may pera kayo, huwag nyo nang patagalin, palitan nyo na ng buong hose, di ba? Yung may katagalan na rin. Kasi may katagalan na rin talaga to. Hindi kasi natin alam kung saan yung butas yan eh. Mas maganda nyan, tanggalin mo, tapos lagyan mo ng hangin, ilagay mo, ibabad mo sa batya o timba, di ba? Dapat kasi ano yan talaga dry para walang ano, possible leak. So ay mga ka-DIY, hinihigpit na po natin yung ano, clamp. Tapos ibabalik na rin po natin yung isang yung dating yung clamp para matapos na, tapos pipinturahan na po natin ng flat black. Ayan. So dito rin ma-access yung ano niya, yung fuel sensor niya. Okay? Yung floater. Ayan, pinturahan nyo na kasi para ma-preserve natin. Ayan, check nyo muna bago nyo ano gamitin. Ayan. Okay. Ayan, pinturahan natin. Lahat yan ha, yung tangke. Mas maganda pagka ano, part din po ng maintenance, paibaba nyo po yung tangke, palinisan nyo para yung mga residue dyan, yung mga kalawang, matanggal na rin po yan. Kasi yung iba talaga, nagpapalit ng tangke sa katagalan, mga 20 years ganon, or nagpapalinis, pinapababa nila, or pinapa-overhaul. Ano yan, binubuksan tapos ipapa-welding ulit. Tapos nagpapapalit na rin ng mga fuel sensor, tapos yung ano, mga hoses na yan para at least ma-preserve ninyo. Ang tawag doon, restoration, diba? Tapos pati yung bakal, tama mo na rin yan. Maganda dyan mga ka-DIY, ano nyo na rin to, pagka may mga sasakyan kayong ganito nabili na mga luma, ipa-undercoat nyo na para ma-preserve yung body chassis nya para hindi kalawangin. Mura lang naman yung ano, diba? Mga nasa ano yata yun, depende 5,000 pataas yung undercoat.
depende na lang kung saan shop at kung gagamitin na pang-coating. Okay? Yan, sama na rin natin yung ibabaw mga kadeway para maayos. Diba? Para ma-preserve natin yung ano niya, flooring niya. Okay? Pabayaan sa tubig. Pabayaan sa tubig nung ano, nagkakarwas natubigan, hindi niya sinabi. Kaya sa mga pinagkakarwasan nyo kadewa, i-check nyo muna bago kayo malis. Mamaya mali yung pinanggawa. Hindi na natin babanggitin yung pangalan ng gumawa para natin, hindi natin. Tagagilang. Tagagilar lang. Babae ba yun, lalaki? Babae. Babae. So yan, after 50 minutes o 30 minutes, pwede nang ilagay yan pagka tuyo na mga kadeway. Acrylic lang po kasi yun, kaya madali ho siyang matuyo. Fast dry po ang tawag doon or quick dry. Busni paint or any brand would do. Yan, so ingat din po kayo sa pagtatanggal nito kadeway kasi yung iba dyan, mali yung ano nila, imbes na paluwag, pahigpit. Mapuputulan kayo ng ulo ng bolt, okay? Marami king kasi editan aron. So habang ginagawa ko natin, linisan na rin po natin yan. Punasan na lang natin tayo, babalik na natin yung carpet. Linisan natin yung flooring. Ayun mga kasama na. Hi naman kayo, hi sa camera. Hi. Yun mga multi-skilled worker to mga kasama natin mga ka-DIY. Kasi hindi lang po sila sa pag-maintenance ng sasakyan, pati sa mga motor, marunong din mag-car wash at siyempre educational consultant nito mga to. This is ng HPT Hyper Technology. Yan, diskarte po mga ka-DIY sa tornilyo pagka mahirap higpitan. Ibalik-balik nyo, luwagan nyo, higpitan nyo, ganun para magkaroon po siya ng thread, parang nire-thread niya yan. Okay? Puto. Tapos gagawin natin after nyan, i-blower natin yan, para matanggal yung mga dumi. Kasi babalik na natin yung carpet. So ayan, yan po yung original na carpet pa niya yan mga ka-DIY. Isasama lang natin sa may mga clip, apat po yan na clip. Yan. Actually yung upuan nito mga ka-DIY yung front facing. Pinilitan ko lang po siya ng upuan na katulad nito na pang FX para mas maraming maisakay. Pag SUV kasi paharap po talaga. So ayan. Okay. Yung pula, papalitan na rin natin yan kasi medyo pang doble lang po yan para hindi mainit. Kaya napapansin nyo sa mga bagong sasakyan ngayon, ang dami nilang carpet para na sa ganun, para yung init sa labas hindi papasok sa loob, para mas malamig yung aircon mo. Yan. Tapos yan ang pinakalas, last part, ilalagay natin yan. Pasok natin yung carpet doon. Ganyan, para mailagay natin na maayos yung plastic trim. So yan, babalik na ho natin yung tornilyo nya. Phillips screw po ang gamit yan, mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan po yan. Itong piraso o 8. Gawin nyo mga ka-DIY kung may sarili kayong vacuum or blower sa bahay ninyo, tanggalin nyo lang itong mga ganito. Kasi pag sa katagalan naipon yung buhangin dyan, hindi na ho kasi nakukuha ng yan, vacuum, di ba? Nasa singit-singit na po kasi yan para ma-prevent na po yung kalawang. Kasi yung buhangin na yan, yung alikabok, magpuproduce po yan ng kalawang sa katagalan. Buhangin or alikabok plus oxygen, moisture equals kalawang. Yun po yun. So, ayan. Yan, diba? Hindi lang IT yan. Siranico din. Diba? Dami na skills yan. Multi-skills yan. So ayan mga ka-DIY, pagka maluwag na ho yung pinaglalagay nyo ng tornilyo, ang sekreto malupit lang namin dito sa HPT, walis ting-ting or any kind of stick na pwedeng maghihigpit. Parang kumbaga sa tox yan. Yes, tox. Diba? Toxic. Sige. Paghihigpit niya yan. Parang sa ganun, parang kakapal siya. Diba? Iipitin niya. Para siyang magkakaroon ng reinforcement. Di
Diba? Mahigpit na ayos. Sige, lagay nyo na. HPT. So ayan mga kadeway, okay na ho. Lalagay na ho natin to. Tapos, baba natin. Ayan, ganyan yung itsura niya. Yan, naka-ready na po yung wire dito para sa yung sa sounds ko. May sounds pa dito sa likod, tinanggal ko na. Okay, so ganoon lang po yung process mga kadeway. Kung gusto niyo po na magpalit ng hose nung ano natin, tank or gas tank or yung fuel sensor, yung floater doon sa tangke, or gusto niyo may gagawin kayo dyan sa may tangke, yun lang po yung gagawin niyo, yung process na yun. Sundan nyo lang po yun, pero ingat lang po kayo sa pag-DIY. Dahil dito sa HPT, dalawa lang po ang meaning ng DIY. Do it yourself at destroy it yourself. Dito sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka pa. Dahil sa HPT, sharing is Caring. caring. So, naman natutunan po kayo mga ka-DIY. Maraming salamat. Tugad ang Belagor, Berta. Signing off.